Agad naman itong inanunsyo sa buong eskwelahan na ikinabahala ng ibang estudyante. Pagsapit ng hapon katapos ng klase ay umuwi muna si Sai sa dorm para ihanda ang ibinigay ni Fujiko. Bigla namang dumating dito si Kina dala-dala ang rice cooker nito. Katapos ay ilang minuto din itong nakipagkwentuhan hanggang sa magpasya na itong umalis. Dito na din nagkaroon ng pagkakataon si Sai na ma-deactivate si Kuroni para makaalis na din siya. Kaagad siyang pumunta sa old barracks at pagkapasok niya dito ay bigla naman siyang inatake ng isang estudyante. May mga kasama pa itong ibang estudyante at nang aatakihin na siya uli ng isa sa mga ito ay nagulat ito nang bigla siyang bumangon. Ang mga ito pala ang isa sa dahilan bakit walang gustong maging miyembro ng disciplinary committee. Pagkaatake ng iba sa kanya gamit na ang mahika ay madali lang niya itong nasangga. Dito na nila inilabas si Hiroshi na puro magana ang mukha. Kaya dito na nagalit si Sai at inatake ang tatlong estudyante. Pagkaatake ng leader sa kanya ay napigilan lang din niya ito at kaagad na ginantihan dahilan para magapos ito sa pader. Nang binali niya ang isang binti nito ay kaagad na nagsitakbuhan ang mga kasamahan nito. Dito na dumating si Junko kaya na maling hinala tuloy ito sa kanyang ginagawa. Kahit anong paliwanag niya dito ay hindi pa din siya pinapakinggan nito. Nang maghahanda na ito para atakihin siya ay dito niya na ginamit ang binigay ni Fujiko. Ngunit hindi ito gumana dahil wala na pala ang mga magical medicine na nilagay niya. Minabuti naman ni Junko na umalis muna dito para tipunin ang ibang mga estudyante na may galit din sa kanya. Pinapanood pala siya ni Fujiko at nagtaka ito na nawala ang mga magical medicine na binigay nito. May kakayahan pala ang magical medicine na ito para maging sunod-sanuran dito ang magagamitan nito. Kinabukasan ay inanunsyo na ni Junko ang plano niyang bumuo ng grupo para kalabanin si Sai at hinikayat ang mga estudyante na samahan siya. Kaya pagsapit ng alas 4 ng hapon ay nagtipon-tipon silang lahat para harapin si Sai. Gusto naman ni Hiroshi na tulungan si Sai ngunit ayaw nito na madamay siya at plano lang ni Sai na takbuhan ang mga ito. Pagkaatake ng mga ito ay mabilis siyang tumakbo palayo. Patuloy lang ang ginawang pag-atake ng mga ito habang hinahabol siya hanggang sa mahulog na siya kaya dito na niya nakaharap sila Junko. Nang aatakihin na siya ni Junko ay biglang dumating dito si Kina. Sinabi ni Kina na alam umano nito na gusto ni Junko si Sai kaya inakala tuloy ng ibang mga estudyante na nadamay lang sila sa lover's quarrel ng mga ito. Dahil dito ay nagalit tuloy sa kanila ang mga estudyante at gusto silang atakihin. Dito na ginamit ni Kuroni ang kanyang sandata na naglabas ng maraming kanin dahil alam ni Kina na ikakatuwa ito ng mga estudyante. Pagka-uwi nila ay dito lang nalaman ni Sai na inilagay pala ni Kina sa mga kanin ang magical medicine na ibinigay ni Fujiko sa kanya. Nalaman din nila mula sa pag-aanalisa ni Kuroni na may halong black magic ang mga medisina na may kakayahan na maging sunod-sanuran sa isang tao ang magagamitan nito. Napaisip tuloy si Sai kung alam ba ni Kina ang lahat na pinaplano ni Fujiko sa umpisa pa lang. Isang araw ay nagsagawa ng activity ang kanilang klase at ito ay magpapasahan ng bolang mana ang magkapareha para mas matutunan pa nila ang tamang pagkontrol ng mana. Naatasan ni Tori si Junko na makipag-partner sa kanya para magabayan siya umano nito ng maayos. Unang bumato si Junko at nang ibinalik niya ito ay napakalakas na nito dahilan para sumabog ito. Kagad nilang dinala si Junko sa infirmary dahil nawalan nito ng malay. Nilapitan ni Tori si Sai para imungkahi dito na subukan umano nito na magsanay sa mental self-discipline chamber. Dahil gusto ni Sai na makontrol na ng maayos ang kanyang kapangyarihan ay sinunod niya ang payo ni Tori at kaagad na naghanda para pumasok dito. Nalaman din ni Fujiko ang plano ni Sai kaya gusto nitong samantalahin ang pagkakataon na ito para mapasunod niya na ang future Demon King. Muli niyang inalola ang araw ng masawi ang kanyang kuya. Ito ay dahil may natuklasan umano ang kanyang kuya sa school ruins kaya gumamit ang gobyerno ng necromancy para tanungin ito tungkol dito ngunit wala na itong matandaan. Sa sobrang takot ng kanyang kuya ay sinubukan itong lumayo na nagdahilan para ikasawi niya ito. Pagkapasok ni Sai sa chamber ay hindi niya akalain na papasok din pala dito si Kuroni para samahan siya. Tatagal sila dito ng 12 oras at hanggat hindi pa natatapos ang oras ay tanging ang switch lang sa labas ang makakapagbukas ng pinto. Ilang sandali lang ay nalaman na lang nila na nandito din pala sa loob si Kina. Nasa labas na din pala si Fujiko na plano namang lagyan ng illusion magic ang chamber. Kung maapektuhan na si Sai ay dito niya na ito tutulungan at sa pamamagitan nito ay magiging tapat na ito sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay aksidenteng nabiyak ni Sai ang pader at nakita nila dito ang isang papel. Ito pala ay isang mapa ng eskwelahan at may nakasulat dito na lilito lang umano ang kayamanan kung matitipon ang 3 susi. Hindi muna nila ito inintindi at nagsimula ng mag-meditate si Sai. Ngunit naiihi naman si Kina kaya gusto na nitong makalabas kaagad.
Sakto ding nasa tapat na ng pinto si Fujiko at akala niya ay mentally unstable na si Sai. Dahil dito ay hindi niya na ginamit ang illusion magic at binuksan na lang ang pinto dahil para sa kanya ay perpekto ang pagkakataon na ito para magmukha siyang diyosa sa mata ni Sai. Ngunit nagulat na lang siya na si Kina ang lumabas at nang makita niya ang mapa ay kinuha niya ito at mabilis na umalis dito. Pagkadating ni Fujiko sa kanyang silid ay kaagad niyang tinanong ang kanyang kuya ngunit wala itong matandaan. Kinabukasan ay nagulat na lang siya na may nagpapakalat na ng treasure map. Pagkabalik niya sa dorm ay wala na ito sa kanyang mesa at may hinala siya na kagagawan ito ni Sai kaya kaagad niya itong tinanong. Ngunit nalaman na lang nila na si Kina pala ang nagpapakalat ng treasure map dahil gusto nito na mabigyan ng pagkakataon ng ibang estudyante na hanapin ang treasure. Habang nasa silid na sila ay nalaman na lang nila na may mga estudyante ang inatake ng isa umanong halimaw matapos nilang subukan na hanapin ang treasure. Dahil dito ay naatasan ni Riri si Sai na i-anunsyo sa mga estudyante na mahigpit ng pinagbabawal ang paghahanap sa treasure. Habang inaanunsyo na ito ni Sai sa mga estudyante ay nagalit lang sa kanya ang mga ito dahil kasabwat niya umano si Kina para ipakalat ang mapa at siya talaga ang may pakana. Biglang may umatake sa kanya na isang babae at gusto nito na siya umano ang pumunta sa lokasyon na tinuturo ng mapa para patunayan ang kanyang sarili na hindi siya ang may pakana nito. Pumayag naman siya dito at bago umalis dito ang babae ay nagpakilala muna itong si Eiko mula sa Teruya family. Bago siya lumakad ay nakipagkita muna sa kanya si Fujiko at binigyan siya ng magic gun na magagamit niya umano dito. Maliban kay Kuroni ay sumama din sa kanya si Hiroshi. Bigla namang dumating dito si Eiko na gusto ding sumama sa kanila. Nang makarating na sila sa unang marka sa mapa ay nabasa ni Kuroni sa mapa na para umano ito kay Yamato Buichiro. Pagkapasok nila sa loob ay nakita nila dito ang maraming lapida. Minabuti ni Sai na hanapin muna umano nila ang lapida ni Yamato dahil ito ang nakalagay sa mapa. Ilang sandali lang ay bigla silang nakakita ng buhawi. Matapos namang malaman ni Junko na wala si Sai sa silid nito ay pinuntahan niya si Kina para tanungin ito. Nang malaman niya na may pinuntahan si Sai at kasama din nito si Eiko ay kaagad siyang umalis para sumunod sa mga ito. Nilabanan ni Eiko ang buhawi ngunit matapos ang isinagawa niyang pag-atake ay nagantihan din siya kaagad nito. Dito na ginamit ni Sai ang magic gun at sa lakas nito ay natalo niya ang buhawi na mga paniki pala. Katapos ay dito na din nila nakita ang lapida na may pangalan ni Yamato. Nakuha niya mula dito ang isang maliit na laruan na may naka-record na boses. Pinagmamatsagan din pala sila ni Fujiko kaya naalala ng kanyang kuya kung paano niya ito gamitin. Biglang dumating dito si Kina at nang makita nito sa bowl ang crystal sila Sai ay niyaya nito si Fujiko na sundan sila Sai. Habang nasa daan si Junko para sundan din sila Sai ay nahulog naman siya sa patibong. Nagpatuloy sila Sai para sundan ang mga marka sa mapa at nang makarating sila sa susunod na gusali ay nagulat si Hiroshi nang biglang gumalaw ang isang armor. Dito na sila inatake nito at kahit ginamitan nito ni Sai ng magic gun ay hindi ito umubra. Pagka-atake nito muli ay nagawa itong masangga ni Sai at mapabagsak din. Ngunit bumangon lang ito muli at naglakad palayo sa kanila. May napulot naman si Eiko na isang device at nakita nila dito ang limestone cave. Nakalagay din dito ang mga dapat gawin sakaling makumpleto na nila ang tatlong susi. Sa tulong ng dalang gamit ni Kuroni ay kaagad din nilang nahanap ang kuweba. Pagkapasok nila ay nadaanan nila sa loob ang isang hot spring. Lumusong dito si Sai para puntahan ang kinaroroonan ng susi ngunit sinundan pala siya ni Eiko. Hindi nila alam na nandito din pala si Junko na narinig ang kanilang ingay.